Isang masayang outing na nauwi sa trahedya. Pagkamatay ng isang bata dahil daw sa dikya. Yun na po yung time na natatakot na ako kasi natatakot ako mawala si baby. Sumisigaw ako na kailangan ko yung anak ko. Ang nakakaantig na kwento ng isang ama at ang kanyang huling alay para sa kanyang namayapang anak. Ginawaan ko ng baon na para pakita siya ng ginawa ko ang ako ng pagkaamay. Nawala ko sa akin pabayaan. Ako po, si Rafi Tulfo, ang kapatid mo. Kung akala nyo ligtas mag-swimming sa dagat, aba, huwag kayo pasisiguro. Diyan lang sa Subic Bay, merong batang 5 years old lang namatay. Naglalaro lang ang bata sa mababaw na tubig nang madikitan ng dikya. Balik eskwela ng mga bata. At kahit tapos ng summer, karamihan sa mga pamilyang Pinoy, beach pa rin ang isa sa mga pinupuntahan para magbakasyon. Pero hindi lahat ng outing masaya. Ang iba, nauwi sa trahedya. Kasalukuyan nag-review para sa Medical Technologies Licensure Exams si Mami Jahazel Maninding. At matagal na raw nang huling lumabas para magbanding ang kanilang pamilya, lalo ng mga bata. Kaya naman, sobrang excited daw ang kanyang dalawang anak. Lalo ng panganay na si Ranziel nang mag-book sila ng overnight accommodation sa isang private beach resort sa Subic, Zambales. Pero ang pananabik ng kanilang pamilya nauwi sa paghinagpis. Yun na po yung time na natatakot na ako kasi natatakot ako mawala si baby. Sabi ko, Lord, kailangan ko yung anak ko. Magiliw, talented at matalinong bata. Higit sa lahat, mapagmahal sa kanyang kapatid at mga magulang. Ganito inilarawan ni Jahazel ang 5 taong gulang at panganay na anak na si Ranziel. Masipag daw mag-aral ang bata. Tatak din daw na karakter ni Ranziel ang pagiging masiyahin at pagiging appreciative kahit sa maliit na bagay. Kaya na mag-check-in na sila sa All Hands Resort, ayaw na raw nitong umuwi sa sobrang ganda raw ng kanilang tutuluyan. Kahit yung resort nila, kino-compliment ni baby na, Mommy, I like it here. I want to stay here. Iba na pala yung ibig sabihin. Doon pala siya mawawala. Tila pahiwatig ang mga huling salitang sinambit ng bata. Hindi na pala kasi siyang makauwing buhay sa kanilang tahanan. Noong nakarang linggo, umagulgol na dumulog sa ating programa sa radyo si Mami Jahazel para humingi ng tulong na maipasara ang All Hands Beach Resort sa Subic, Zambales. Ayon sa kanya, kung hindi dahil sa kapabayaan ng management ng resort, kapiling pa sana nila si Ranziel. Wala naman po din siyang babala. Wala naman siyang sinabi na, Ma'am, huwag muna po kayo maligo kasi may mga jellyfish. Imposible po na hindi nila alam na merong mga nakagat sa area. Nang kapitan ng jellyfish ang kanyang anak, hindi raw agad nasaklolohan ng mga staff. Pinilit naman daw alisin ng ina ang dikya, kaya pati raw siya nadampian din sa hita. Sobrang takot na takot ako nung time na yun. Yung sigaw ko talagang, sabi ko, tulong. Talagang ilang beses po sumisigaw ng malakas noon ng tulong. Marami raw wala sa nasabing resort. Walang abiso o babala ang mga staff sa mga delikadong bahagi ng resort na maaaring pinamumugaran pala ng mga jellyfish o dikya. Wala raw mga warning signs sa palibot ng pampang na maaari sanang mabasa ng mga guest.
At ang nakakabahala pa, walang lifeguard o kahit sinong personnel ang nakabantay sa mga water activity area. May isang lalaki na lumapit. Sabi niya, suka lang yan, suka. Tapos binusan niya po si baby. Meron nag-offer na mag-isakay kami. Tapos hindi niya pa itakbo dun si baby. Talagang, tapos yung nagbuhat kay baby, pinasa niya lang din sa bagong staff na bagong dating. Yun po yung sumama sa amin. Ang lubos daw na nakakabahala nang respondihan sila ng staff ng resort, tanging spray ng suka lang daw ang ginawa ng mga ito. Hanggang sa hinimatay ng bata. Hindi naman daw agad nadala ng ospital ang bata dahil ang resort wala pa raw sariling sasakyan. Sa tulong ng isang private guest pa na isugod sa pinakamalapit na ospital ang kanyang anak, kasama raw nila noon ang dalawang staff ng resort. Bagamat humihinga pa ang bata nang dalhin sa ospital, binawian na rin ito ng buhay makalipas ang 3 oras. Ang mga staff ng All Hands Resort missing in action. At si Mami Jazel na na-sting din ng jellyfish, hindi na rin nasikasong gamutin ng mga nurse ng ospital. Hindi ko rin naman talaga nagustuhan yung treatment sa amin kasi critical yung condition ng anak ko eh. Critical na. Himatay na siya eh. Dapat sana naasikaso nila maigi si baby. Hindi yung gising na siya pero hindi naman nila minonitor yung oxygen niya. Yung pinaka hindi ko nagustuhan, mas inuna pa nila yung mag-deposit, ganun. Critical yung condition, mas uunahin. Hindi na nga po nila ako nagamot eh. Inilipat ng ospital si Mami Jazel at habang nakaburo lang kanilang anak, 2 days pa siyang namalagi ng ICU. Kasi kung hindi pa po ako lilipat ng ibang hospital, siguro pati ako wala na. Yun po yung pinakamasakit na nangyari sa buhay ko. Pero may higit pa palang nakakaalarma sa insidenteng ito. Dahil hindi pala ito ang unang beses na palpak sa pagresponde ang resort sa kanilang mga guest. Lumantad sa aming team ang batang una na raw kinapitan ng dikya habang nagsuswimming sa loob ng All Hands. At sa parehong araw din mismo na nabiktima ang mag-inang Jazel at Ranzel. Kwento ni Katrina Pascual, birthday ng pamangkin niya at doon nila napiling magdiwang sa All Hands. Sa kaso nila, nagpaalaala naman daw ang staff na dapat nakasuot ng rash guard kung maliligo sa dagat. Kasi talaga namang madalas kami doon na nagstay doon sa All Hands na yan. Tapos birthday kasi ng pamangkin ko, kaya doon kami nag-swimming noong June 28. Doon sa do's and don'ts, meron naman silang sinabi sa amin. Siyempre, yung mga dapat na hindi dapat dalhin, tsaka yung pwede. Pero yun doon sa mga emergency, katulad niyan, wala silang nabanggit sa amin tungkol doon. Sa mga water activities, wala naman silang restriction na sinabi. Pero ang hindi inaasahang aksidente sa dagat, nangyari rin kina Katrina. Nakababa daw sila sa dagat ng kanyang unika iha nang nagulat na lang siya sa malakas na sigaw ng anak habang pumapalahaw ng iyak. Nung nagkaroon na kami ng room, nakapasok na kami. Tapos nag-swimming kami ulit ng mga bandang maghahapon na. Tapos nung pag-ahon namin, yung anak ko nasa likod ko eh. Tapos yun, nasting na siya sa kamay kasi nag-iyak na siya sa likod eh. Tapos yun, tumakbo kami. Gaya kina Jazel, wala raw staff na nakabantay sa activity area. At kahit nagkakagulo na sila, wala pa rin sumasaklolo. Kinailangan pa raw niyang magalit para mabigyang atensyon ng resort. At nang may rumisponde na, muli, spray lang daw ng suka ang ginawa. Ang sabi pa raw ng staff, mawawala lang din ang sakit sa kamay ng bata. Sa resort pa nagpalipas ng gabi ang pamilya ni Katrina. Pero kinabukasan, kinailangan ng dalhin sa ospital ang anak niya dahil sa sobrang pamamaga ng mga kamay. Hindi tulad ng kaso ni Mami Jazel, sinagot ng resort ang pagpapagamot at pagpapaospital ng anak ni Katrina.
Oo, medyo mabagal yung response ng all hands. Tapos hanggang sa, ayun na, humupa na. Hanggang sa naging okay na siya. Kaya lang kasi, nung mga bandang gabi na, yung kamay ng anak ko namaga na siya. Sila naman ang nag-cargo lahat ng mga expenses na kailangan namin doon. Ikinagulat naman daw ni Mami Katrina nang mabalitaan nilang na-aksidente rin ng jellyfish si Mami Jahazel at anak nitong si Ranzel. Ibig sabihin daw, hindi pa ipinatigil ang management ng resort ang pagpapaswimming sa beach kahit pa nabiktima ng anak niya ng jellyfish. Pamunuan ng resort, talaga nga bang matigas ang ulo at deadma sa mga reklamo? Aba, paano ng hustisya? Susunod na, magbabalik po ang Kapatidyo. Walang pakialam. Yan ang hinanakit ni Mami Jahazel laban sa All Hands Beach Resort. Dahil dito, sinubukan namin kunin ang kanilang panig. Pero ni Haniho, walang paramdam ang resort. Sa kabila nga ng mga nangyayaring insidente at lantarang kapabayaan sa loob ng pasyalan, patuloy pa rin ang operasyon ng inireklamong resort. Naloko na. Sa nauna ko ng panayam kay Chairman Eduardo Jose Alino ng Subic Bay Metropolitan Authority o SBMA na siyang may jurisdiction sa All Hands Resort. Siya raw mismo ang magpapasara ng resort habang inimbestigahan pa ang compliance nito ng environmental and safety standards. Okay, sasabihin ko po muna sa kanila na gano'n na isarado muna nila yung beach resort nila, Senator. Ako mismo ang kakausap doon sa may-ari. So, malalaman niyo po kaagad yan as soon as possible. Pero, bigo itong matupad. Kaugnay niyan, nakapanayam ng aming team si SBMA Ecology Center Manager Ametia de la Llana na siya ring tumatayong spokesperson sa kaso ng maninding laban sa All Hands Beach Resort. Sabi niya, kung may mga compliance na dapat sundin at gawin ng isang establishment bago ito tuluyan mag-operate, mayroon ding due process na sinusunod bago masuspindi. O kaya ay tuluyang maipasara ang alinman sa mga establishment na sakop nila. Sa kaso ng batang si Ranzel, patuloy ang investigasyon ng SBMA Regulatory Board sa Environmental at Public Health and Safety Standards Compliances ng All Hands. Bilang beach o hotel, meron ba silang contingency plan? Meron ba silang signages? Sa Code of Sanitation naman, trained ba ang kanilang, meron ba silang lifeguard? Yun po yung mga tinitingnan. Sa inisyal nilang pagdinig, maraming kulang ang resort sa inaasahang provisions dapat nito para sa mga guest. Kabilang dyan ang maayos na personnel gaya ng medic, accredited lifeguard at first aider. Na bukod pa dapat sa accommodation staff, dapat meron ding sariling sasakyan at emergency clinic ang bawat resort na may mga gamot at kumpletong first aid and medical kit. Bagay na bigo pa silang maimbestigahan dahil wala raw tao sa resort nang kanila itong inspeksyonin. Nung nagpunta po kami noong July 23, nakalock po yung yung first aid clinic nila at wala pong personnel na available. Dahil dyan, July 19 na mag-issue ng cease and desist order ang SBMA sa mga water activity. Hindi lang ng All Hands, kundi pati ang 4 pang resorts na kanilang sakop. Pinagsasapit din ng konkretong plano ang mga ito para maiwasang maulit ang insidente ng jellyfish. Sa bukod na inspeksyon naman nila noong July 23, napag-alamang tuloy pa rin ang water activities ng All Hands Beach Resort. Isang malinaw na paglabag sa itinagdang kautusan ng opisina ng SBMA. Yun nga, nag-issue kami ng cease and desist order ng July 19 at nung July 23 na nag-inspect ang monitoring team, nakita nila na may nagsuswimming. So in short, hindi sinunod yung cease and desist order. Yung show cause order po ay
ini-issue namin para ipaliwanag mo sa amin bakit hindi mo sinunod itong mga napag-usapan at bakit ka namin hindi dapat i-penalize. Nang sumunod na araw, nakatanggap na raw ng sagot mula sa all hands ang opisina ni De La Llana. Pero hindi raw nakakatuwa bagkus insulto ang hinaing na sagot ng resort. Ang masasabi ko po, we are not satisfied at all with their reply. So ang mangyayari po dito, mag-i-issue kami ng notice of violation with penalty na po ito. Magtatawag po kami ng technical compliance conference. Pagpapaliwanagin pa rin namin sila bakit hindi sila sumunod at bakit ganito yung mga sagot nila sa show cause namin. Patuloy pang dinidinig ng SBMA ang violation case ng all hands. Pero paglilinaw nila, hanggang kasong administratibo lang ang sakop ng kanilang otoridad. Bakit po matitigas ang ulo niyo dyan sa all hands? Binabastos niyo po yung Sir, SBMA. sumusunod lang po ako sa bilin. Hindi po, empleyado lang po ako dito. Hindi daw po kami pwedeng makipag-usap. Okay. Well, ma'am, kaya nga binibigyan ko ng pagkakataon sa ngalan ng patas na pamamayag para makuha yung side niyo. Kung ayaw niyo po magbigay ng side, it's okay with us. Ano ba ang recourse ng SBMA? Tulungan natin. Napakabastos. Patawag kayo natin sa Senado itong all hands. Tama, pwede naman pong ganun, Senator. Talagang it's a matter of inquiry since hindi na po sila nagko-comply sa simpleng cease and desist order. They think they're above the law. Garrett. Yes po, Senator. Gusto ko by next week nasa Senado na to, pag-imbestiga natin to, patawag natin unang-una itong All Hands Beach Resort, si Mark Dairit. Mga kapatid, mahalagang tips naman ang ibinahagi ng marine ecologist at jellyfish scientist na si Dr. Sheldon Ray Boco para agarang malapatan ng paunang lunas ang taong kinapitan ng dikya. Ayon kay Dr. Boco, dapat ay buhusan ng suka ang bahagi ng katawang pinagkapitan ng jellyfish hanggang matanggal ng kusa ang tentacles o galamay ng mga dikya. Wala raw katotohanan ng paggamit ng ihi ng tao para magsilbing first aid sa mga nadidikya. So ang tentacles ng box jellyfish, particular na ang jellyfish ng genus Chironix, meron silang venom sa kanilang tentacles at ang venom na ito ay marami ang epekto. Hindi rin daw dapat basta na lang alisin ng jellyfish, lalo't delikadong lumipat lang sa iba ang pagkapit ng tentacles nito. At kahit pa raw natanggal ng jellyfish, hindi pa rin dapat makampante. Pumunta agad sa ospital para mabigyan ng anti-venom ang pasyente at mamonitor ang pulse rate nito pati ng oxygen level. Mahalaga din ang paggamit ng tinatawag na CPR or cardiopulmonary resuscitation. Dahil isa nga sa mga malubhang epekto ng pagtama ng mga galamay ng salabay o ang jellyfish ng genus Chironix ay ang masamang epekto nito sa puso na maaaring makapagdulot ng cardiac arrest. Samantala, isang buwan mahigit matapos bawian ng buhay si Ranziel, nanindigan ng pamilya maninding na hindi pera o material na tulong ang habol nila sa All Hands Beach Resort. Anila, dapat managot ang pamuluan ng resort para wala na rin daw matulad sa sinapit ng kanilang anak. Ako po talaga, kasi buhay ng anak ko po eh. Buhay nung anak ko na wala, tapos ganyan din po yung pinakita nila sa amin. Wala lang sa kanila yung buhay. Sa legal na pananaw ni Attorney Buco de la Cruz ng Divina Law, kapabayaan ng resort management ang maaaring bigyan diin sa kaso ng batang namatay na si Ranziel. Una, kailangan tandaan muna natin, liwanagin natin, ano ba ang basihan ng pananagutan sa ilalim ng batas? Article 2176 ng Civil Code. Ano ang mga ginawang hakbang para ipakita na walang kapabayaan? So tingnan natin, bakit pribadong tao ang nagdala sa bata sa ospital? Nasaan ang sarili nilang empleyado, di ba? Maaaring maging dahilan ng pagkamatay ng bata. Sa ilalim naman ng Article 2180 ng Civil Code,
ang pananagutan ng employer ay solidary sa kapabayaan ng kanyang empleyado. So, yung kapabayaan ng empleyado ng resort ay kapabayaan ng may-ari ng resort na kanyang employer. Titiyakin naman ang ating programa na magkakaroon ng konkretong pagbabago sa sistema ng operasyon ng mga negosyo sa lugar gaya ng Subic. Lalo't buhay ang nakataya kung maulit pa ang ganitong sakuna. Hindi na nga may babalik pa ang buhay ng kanilang mahal na anak. Ang hiling na lang ni Mami Jazel, wala na sanang ibang bata, matanda o kahit sino ang makaranas ng sakit na pinagdaraanan ngayon ng kanilang pamilya. Kahit doon na lang na maging tao sila, na maramdaman nila yung hirap na nararanasan ko ngayon. Sobrang ang dami niya pang pwedeng maging siya. Sobrang mabait. Anghel nga namin yun eh. Yung buhay niya na lang. Kasi madami nagmamahal sa anak ko, madami rin siyang minamahal na tao. Mula sa kwento ng paghinagpis ng isang ina hanggang sa kwento ng katatagan ng isang ama, ihanda na ang inyong mga panyo. Magbabalik po ang kapatid niyo. Masakit sa isang magulang ang maunahan ng anak, pero lalong mabigat sa damdamin kapag hindi mo man lang mabigyan ng disenteng kabaong ang iyong namayapang anak. Mapapabilib po kayo sa kwento ni Tatay Robin ng Iloilo. Dito sa mundo na ating ginagalawan, may mayaman, may mahirap. Hindi pantay-pantay ang ating kinalalagyan. Pero iisa pa rin ang patutunguhan, ang kamatayan. Bilang mga Pilipino, malaki ang ating pagpapahalaga sa huling hantungan. Hangad natin ang may dignidad at maayos na libing para sa mga mahal natin sa buhay na namayapa. Pero para sa mga kapuspalad, ang mismong pagpapalibing, hindi ito madali. Tahimik at kalmado dahil walang katao-tao. Ganito ang eksena sa isang kubong ito sa Dionisio, Iloilo. Dito ay nadatna namin ang 65 years old na si Tatay Robin kasamang kanyang asawa na si Eva. Walang kumikibo, pero ramdam sa paligid ang paghinagpis. Sa munting barong-barong na ito, ilan linggo na pala nilang pinaglalamayan ang anak na si Redwin. Ako si Robin Soles, nakatira dyan sa Iloilo, sa Santa Barbara. Mga 30 kataon ako doon nakatira, masyado na. Nandito ako nakapangasawa sa mga pamilya Barnibo. Pangalawa sa 6 na magkakapatid si Redwin. Si Redwin daw ang pinakamalapit sa mga magulang kahit pamilyado na ito. Bukod kasi sa pinili ni Redwin na tumira malapit kina Tatay Robin at Nanay Eva, siya rin ang kasakasama nila sa mga trabahong construction at sa palayan kapag panahon ng ani. Dito raw talaga naging malapit ang mag-ama. Istorya kami ng iban-ibang mga salita. Ay dalawa lang kami makasama. Para willing man siya nga makabati. Masing istorya ko na tungkol sa mga trabaho. Tingnan mo ang ginagawa ko para sa yung ibang mga anong panahon. Alam mo yung mga taktika, sekreto. Kasi ngayon, ay maganda na sa mga trabaho, driver. Bukod sa kasipagan ni Redwin, ay natural din daw sa kanya ang pagiging mabuti. Mabuting ama, kapatid, at anak. Kaya kahit ilang araw na raw ang lumipas mula ng kanyang pagpanaw, ang pamilya niya ay marami raw pagsisisi at panghihinayang. Kuya Redwin kasi mahal ko po yan. Close po kami yan, ma'am. Kahit anong pinagdadaanan yan, sa akin niya sinasabi. Nung nalaman ko nangyari sa kanya,
Hindi po talaga ako makapaniwala na mangyayari yan sa kanya kasi napakabata niya po, ma'am. At saka may balak pa nga po siya, ma'am, na mag-asawa uli kasi sabi niya wala po siyang kasama sa bahay. Para na rin may ano siya sa kanyang anak. Gabi ng July 4, matapos ang isang buong araw na pagtatrabaho, nagkaayan sila Tatay Robin at ang anak na kumain ng suman at uminom ng alak. Kinabukasan, hindi raw siya makapaniwala na malamig na bangkay na ni Redwin ang kanyang maabutan. Diyan nakakita ko si Redwin nga diyan na sa wala na buhay. Sinasabihan ko kanya nga si Redwin naglakat. Hindi ko gusto sinasabi nga si Redwin wala na buhay base si asawa ko yung masyak. Itong pagpasok sa bahay namin, pumunta dito, kita nila. Hindi ko kalma lang. Hindi ko kalma lang. Ito na ang panahon ni Nonoy. Pero bilang isang padre de pamilya, pinilit daw ni Tatay Robin na huwag panghinaan ng loob at ipakita sa pamilya na sinusubukan niyang magpakatatag. Pero ang sakit na ikinukuble, kugsang lumalabas. Umiyak ako bro, yung ko, may yung alam na sa dibdib ko. Ang lungkot at sakit na dulot ng pagkawala ng anak ay binaling na lang daw ni Tatay Robin sa paggawa ng kabaong. Tinawag namin sa kapitan, pumunta lahat sa kapitan dito. Pagka nakita ng kapitan, sinabihan ko ng kapitan, sabi na tayo, sama ka sa akin, pupunta kita sa pulnarya. Papunta man ito sa pulnarya, sinabihan ako ng nangyari na pulnarya na Vistabilia. Kung siling ko, sabi ko, mahirap ako, gusto ko lang yan, magawa ng baon yan. So, sabi niya kung dito, the Balsamasyon de la Cervez, 15. But nagsabi sa anak ko, yung kay Robelen, para lang ngayon, bigyan ako na 30 ng lang, simple lang lahat. Sabi ko, ayaw na lang din. Magawa na lang ko ng baon kasi wala ka lang pera. Hindi tayo gusto yung mga problema ko mo lahat. Para sa kanya, importanteng magpapaalam sila kay Redwin ng may dignidad at maayos na lamay. Kaya nagtungo siya sa dating bahay kung saan siya namamasukan bilang caretaker at doon ay nakakuha ng mga tabla na siyang pinagtagpi-tagpi. Hindi man pulido, sinikap niyang gamitin ito para makabuo ng kabaong. Ang glass naman na ginamit sa kabaong ay bigay lang din daw ng isang kakilala. At para hindi raw sumingaw ang bangkay, packaging tape lang ang ginamit nila pangdikit sa mga kahoy. Ang pag-imbalsama naman, ipinautang lang daw sa kanya ng punerarya. Libre rin nilang binigay ang ilang palamuti gaya ng mga ribbon. Ang mga telang ginamit sa burol, mga retasong pinagtagpi-tagpi lang ng pamilya. Hindi raw makalimutan ni Tatay Robin ang mga huling sandali kasama ng anak. Pinakiusapan pa raw siya ni Redwin na kumari, huwag na siyang magtrabaho at magpahinga na lang daw. Siya na raw ang bahala magtrabaho para sa kanilang pamilya. Hindi niya akalain na ito na pala ang mga huling salita na sasambitin ng anak sa kanya. Lain ko sabi ko sa kanya, hindi. Kung yung magpahinga ako, kasi ang katawan ko yung mayroon ko sakit. Wag ka magtrabaho. Mananim na ako sa lawangan sa manggarden na ako para may kukunin na mga utan para makasip na sa atin wala nga mga sudan. Suspecha ni Tatay Robin, binangungot ang kanyang anak. Katang isip lang ba ang bangungot o may batayan ito sa siyensya? Sama-sama natin alamin sa aking pagbabalik. Nagawan man ng paraan ni Tatay Robin ang kabaong ng namatay na anak. Nananatili pa rin misteryo kung ano yung kinamatay ni Redwin.
Iniisip ko, mayroong ako na tingnan ng iba na tao na patay na masyado, na low threat plus sa tawag ng trabaho, kapoy-kapoy, payat. Ito ang sa isip ko, ito ang nangyari sa kamatayan. Upang bigyan linaw ang pamilya sa pagkamatay ni Redwin, lumapit kami kay Doc Anthony Liachon, isang internist cardiologist and independent health reform advocate. Base sa kwento ni Tate Robin, ng anak daw ay nakainom at maparami ng kain ng suman bago natulog. Malaki raw ang posibilidad ng kinamatay nito ay bangungot nga. So usually ganyan po nangyayari. Karaniwan nangyayari yan sa mga bata pa, mostly edad 30 to 35 to 40s na lalaki after uminom ng alak at maraming nakain, tutulog. Since ang pancreas ay hindi handa sa ganun klase, nagkakaroon ng tinatawag na acute hemorrhagic pancreatitis. Ang tawag dyan sa Pilipino ay bangungot syndrome. Paliwanag ni Dr. Tony, ang pag-inom ng alak at pagkain ng carbs ni Redwin gabi bago siya pumanaw ay maaring naging sanhi ng bangungot, kung saan namamaga ang lapay ng tao dahilan ng pagkasira ng mga organ. At pag namaga po yung lapay, nagkakaroon po ng pagkasira ng mga organs doon sa loob at nagre-release yan ng mga substances that may damage po the heart. May mga pag-aaral na nagsasabing ang bangungot ay endemic lang sa Pilipinas at ilang karatig na bansa. Ibig sabihin, dito lang daw ito nangyayari. Pero ayon kay Dr. Tony, isolated case kasi siya. And even kung yung bangungot syndrome, hindi naman siya endemic. Ibig sabihin na endemic ay isang kondisyon ng mga sakit na doon lang sa isang lugar. Let's say, malaria, makikita lang yan sa Palawan. Schistosomiasis, isang sakit, makikita sa Leyte or sa Panay Island, endemic yun. Kumpara let's say sa epidemic, pag sa isang country, ang tawag dyan, epidemic. Pag naman pandemic, buong mundo. So ang COVID at that time, buong mundo, ang tawag pandemic. At para raw maiwasan ang bangungot, narito ang ilan niyang paalaala. Huwag kakain ho 2 to 3 hours before bedtime. Number 2, huwag ho kayong kakain na maraming pong kanin, lalo na carbohydrates, kasi po na-overwhelm mo yung lapay, pancreas po. Pangatlo, huwag ho kayong iinom ng alak na heavily or even manigarilyo sa pang-araw-araw, lalo na pagka ito'y matutulog kasi baka hindi ka na magising. Samantala, inilapit na ng kapitan ng barangay ang kwento ng pamilya sa opisina ng mga lokal na pamahalaan. Nag-reach out po din tayo, pinuntahan natin yung pamilya, binisit natin, and kahit paano po, nagbigay din tayo ng konting amount para naman makatulong din sa kanila. Gayunpaman, kulang pa rin ang nalikom na pera nila Tatay Robin. Pero ang lahat daw ay gagawin niya para may paramdam kay Redwin ang pagmamahal kahit wala ng anak. Kaisip ako nga sa ako nga sinasabi ko ng asawa ko mga anak, nga gawan ko na natin para hindi kita matamaan. Sa kabila ng kanyang edad, ayaw niya rin daw ipasa ang responsibilidad sa kanyang mga anak. Hanggang sa dulo, siya raw ang ama. At hanggang sa uling hantungan ng anak, ay mananatili siyang haligi ng tahanan. Mga anak ko walang trabaho, hindi ko gusto sila masaktan. Tingnan niya hanggang sa bata, hanggang namatay siya, na alam niya yung mahal ko siya. Minsan hanggang dito, hanggang ngayon, ginawaan ko ng baon na para pakita siya ng ginawa ko ang ako ng pagka-amay. Nawala ko sa akin pabayaan. Mabibigyan kaya ng maayos na burol at libing si Redwin? Tuloy-tuloy lang ang ating kwentuhan sa pagbabalik ng Kapatid Nyo.
Ang mga Pilipino ay likas na maparaan o madiskarte. Kahit pa pagdating sa paggawa ng kabaong, para sa ating mga namayapang mahal sa buhay, lagi tayong may solusyon dyan. Sa nalipas na mga taon, gagawa na ng lungon. Mayroon ka yung ginagawa naman lungon, yung namatay dyan pa sa sulod sa Moscastero. Hintayin pa ang lungon na maayos. Pero saan nga bang nag-umpisa ang pagiging maparaan ng mga Pilipino pagdating sa paglilibing? Ayon kay Xiao Chua, isang public Filipino historian, ang konsepto ng paggawa ng kabaong ay ginagawa na ng ating mga ninuno noong paman. Nagkaroon na lang daw ng pagbabago sa halaga ng maayos na paglibing dahil na rin sa iba't ibang impluensya at mga paniniwala. Bago pa man dumating ang Spanish, naglilibing na ang mga ninuno natin sa mga kabaong. Ayan, kahoy na kabaong. So dati mula sa banga, naging mga kahoy na kabaong. Halimbawa, kahit sa Cordillera, makikita mo na yung mga kabaong na yon inilalagay nila sa mga kuweba. DIY din yon, do it yourself at that time, no? Pero kasi ang mangyayari diyan, darating yung Katolisismo. Tapos syempre magkakaroon tayo ng konsepto sa Katolisismo na kailangan Christian burial. No, dapat inilalagay ng maayos yung katawan sa isang sisidlan, kabaong, ganyan, at inililibing sa lupa. Bakit? Sapagkat pagdating ng panahon, darating ang pagkabuhay na maguli, kailangan yung katawan, kahit buto na lang yan, ay pagdating ng panahon ay mabubuo siya at babangon yung tao. No? Yun yung paniniwala ng mga Kristiyano. Naniniwala si Chua na ang pagdesisyon ni Tatay Robin na gumawa ng sariling kabaong ay nagpapakita ng pagmamahal sa anak at pagbibigay ng dangal sa namatay gaya ng maraming Pinoy. Ang Christian burial ay kailangan may dignidad. Ating ikinokonekta yung paglilibing sa tamang kabaong doon sa marangal na paglilibing. So halimbawa, pagka ikaw ay inilibing ng walang dangal, usually nililibing ka ng walang kabaong. Sabi nila, masakit daw ang maglibing ng magulang. Pero para kay Tatay Robin, iba raw ang kirot sa puso ng paglibing ng sariling anak. Sa bawat paglagari ng mga kahoy, pagdikit ng packaging tape, katumbas nito ang pawis at luha ni Tatay Robin. Mahirap man ay sinikap niya matapos ang kabaong. Malaki ang kasubo ko sa pag-alaala ng isang maliit pa siya. Kasi masakit nga hirapan mawalaan ka ng anak. So sabi ko, sige lang, kikunin na isang Ginoo. Ito lang masaya ko. Mahirap ko pero wala akong magawa. Balo na si Redwin bago pa man mamatay. At ang masakit pa, may naulila pa siyang 4 na anak. Upang bigyan ng munting kaginhawaan ang pamilya Solis, sinagot ko na ang mga gastusin sa burol ni Redwin. Kami ay nagpaluto na mapagsasaluhan ng mga bisita at nagpaabot ng unang pinansyal na tulong para sa kanilang mga pangunahing pangangailangan. Ang tahimik at bakanting bakuran nila Tatay Robin noon, kahit paano'y napuno na rin ng mga tao at bisitang nakiramay. Amin na rin nilubos ang pagtulong para wala na isipin pa sila Tatay Robin. Humingi kami ng pahintulot sa pamilya kung maaari namin silang mahandugan ng bagong kabaong para mailipat si Redwin. Pawis at luha man daw ang puhunan para mabuong kabaong. Mas gusto pa rin ni Tatay Robin na mailipat ang anak sa bago at maayos na kabaong. Gusto ko ganito matag ang iyang kaama, yung maganda na paalis, makatira sa maganda na bahay.
Si Redwin ay inayusan na rin. Bakas sa mga mukha nila Tatay Robin ang magkahalong saya, ginhawa at maging pangungulila habang pinapanood ang paglipat ng bangkay ng anak sa mas maayos na kabaong. Para mas kumpleto at disenteng burol, sagot na rin namin ang mga bulaklak at ilang palamuti. Ngayon ay mas maayos ng sitwasyon ni Redwin bago ang kanyang huling hantungan. Maraming salamat kay Senador Rafael Tulfo sa inyo matanan lahat sa mga staff kasi imo man. Kung sukatan ng pagmamahal ang pag-uusapan, walang makakapantay sa dugo, pawis at luha ng isang magulang na nangulila. Ang kwento ni Tatay Robin ay kwento ng katatagan. Pero ito rin ay isang hamon, lalo na sa mga nakaupo, na mabigyan na sana ang ating mga kababayang naghihirap ng buhay na may dignidad kahit hanggang sa kamatayan. Madalas nating naririnig, hiram lang ang buhay. Kaya sana po ang mga kwento namin ngayong linggo ay magsisilbing paalaala. Ang bawat hamon ng buhay, ating mapagtatagumpayan kung may kaakibat na paninindigan sa tama at kabutihan sa kapwa. Hanggang sa muli, ako po si Rafi Tulfo, ang kapatid mo.